Eto po, alam niyo po, eto si Risa Hontiveros, kakaiba talaga to no? Siguro hindi pa po nakakalipas ang isang araw, pinagbintangan kagad ng mga tao na to, yung mga magagaling sa gobyerno, yung mga senador, etc. Ang pinagbintangan po nila sa krimen po na naganap dyan sa Tacloban City, pamamaril po ng mga minor de edad. Ang unang pinagbintangan yung mga Gorbax, ito pong laro, no, na nilaro daw nitong mga bata. Kaya po kagyat na mag-iimbestiga itong si Risa Hontiveros. Tandaan nyo po, nagpahayag na po itong yung kanyang team, yung kanyang pong akbayan, yung partido po nito ni Risa Hontiveros na binanatan si Robin Padilla, na si Robin Padilla daw po ay very willing na ipakulong yung mga bata, samantalang yung 65 o hindi ko alam kung ilang taon na si Bato, isang matanda daw, ay pinatakas nito, no? Sa kasalanan, pinapuga. Yung isa raw pong tumatakas sa batas ay tinulungan ni Robin upang makatakas, no? Yan po yung sinabi ng kanya pong presidente ng kanyang partido, Akbayan. Kaya po itong Akbayan na to, para po mailayo ang pagkakasala dito sa mga bata na very obvious naman po. In fact, sinampahan po ng PNP ng kasong kriminal yung 15 anyos. Di po ba? So ibig sabihin, no, taliwas po ang gustong palabasin ngayon ni Risa Hontiveros. Bakit po? Kasi po, si Risa Hontiveros ay kakampi ni Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan po, yung batas niya, yan po ang nakasentro dito po sa pangyayari na barilan dyan sa Tacloban City. Yan po, kasi meron po sa combo ng usapan ng dalawang bata na talagang inaral nila yung batas ni Kiko, yung pong juvenile law. Oh, kung ano man ang tawag dyan. Juvenile Protection Law. Poproteksyonan yung mga kriminal na bata. Yan po yun eh. Sa totoo lang po, 13, 14 at 15 anyos, ayan po ay grade 9. Elementary nga di ba? Pag elementary po, alam mo na dapat yung tama at mali. Grade 6, grade 5, grade 4. Hindi naman po, kaya lang po, kagyat nilang inakusahan. Yung mga kakampi po ni Kiko, hinihiwalay agad nila. No? Juvenile Justice Law. Yan. Maraming salamat. Gusto ko kagad nilang isisi dito po sa gumawa ng laro na Gorbax. Dahil daw po, bago raw po sila naglaro daw po ng Gorbax, itong mga bata na to, kaya po sila naisipan nilang mamaril. No? Antindi po ng konklusyon. Daig pa ni Risa Hontiveros yung mga psychiatrist, daig pa ni Hontiveros yung mga nag-aaral po sa utak, kung ano man ang tawag sa kanila. Oh. Matalino po, dinaig pa ni Risa Hontiveros yung mga henyo. May konklusyon agad, yung Gorbax na laro. Kaya po, ang inimbitahan po niya sa investigasyon, mag-iimbestiga po Isa po sa inimbitahan, itong game developer ng Gorbax, na nagkataong isang German. Imaginin po ninyo, ito po ay German, hindi po intensyon ito para sa Pilipinas. Nag-develop po siya ng laro na 18+. Ibig sabihin, 18+. Para po sa mga matured. Ngayon, kasalanan po ba yan? Nilagay po niya yan. Ni Felix Philip. Yan po yung pangalan po na nag-develop ng Gorbax. Nilagay po niya yan sa kanyang kung sino po ang pwedeng maglaro. Ito po ay para sa 18 anyos pataas. Ngayon, kung ang nakapaglaro po niyan, kung may nakapaglaro po na minor de edad, hindi na po kasalanan niya ni Felix Philip. Di po ba? Parang halimbawa, parang yung intended po yung may mga tinatawag tayo ng mga porn na film. Kaya nga po hindi na po kasi uso ngayon yung anong tawag diyan, yung nung araw, nung panahon ni Marcos Sr., meron po tayo yung tinatawag na bawal panoorin. Anong tawag na nga doon? Ngayon po, ang uso po ngayon, nire-rate. Yan po ang uso sa buong mundo, i-rate. Yung laro, para kanino? Sino pwedeng maglaro nitong mga laruan na to? No? Pati po yung panonoorin. Meron po dati censorship. Di ba? Hindi po, ang tawag po kay Marcos Sr., Bureau of Censor. O kung ano man ang tawag doon. Sinisensor po talaga. So, hindi to pwedeng panoorin. Ngayon po, nire-rate na lang po. Ganyan po ngayon. So, ito, triple X. So, ibig sabihin, kaya nga X, kung ikaw ay minor, hindi ka pwedeng manood niyan. O, pag rated PG, parental guidance, hindi ka pwedeng manood pag walang gabay ng magulang. Kaya po malinaw po yan. Ngayon, kung hindi po na ipatupad dito, bakit mo sisisihin yung game developer? Nilinaw niya po na ito ay para sa 18+. Hindi po pwede na maglaro nito yung 18 under. Paano po masasaklaw ni Felix Philip? Legal po ang kanyang laro. At ito po ay legal para sa 18 pataas. Ngayon, kung dito po sa Pilipinas, nalalaro po yan ng bata, hindi po kasalanan niya ng game developer. Di po ba? Hindi naman, parang porn nga po, hindi po illegal yung porn. Pero, hindi po intended yun para po sa mga bata.
Kaya hindi ko maintindihan kung ano talaga ang gusto nito ni Ray Ontiveros. Gusto niya sigurong sumikat sa buong mundo. Kaya imbitahan niya. Pilipinas, imbitahan yung game developer ng isang laro sa pambuong mundo. Hindi po para sa mga Pilipino yan. Create niya yan sa 18 and above. Ano man ang lahi mo. Oh. Mahirap talaga yung nagmamarunong eh. O ito ang sinabi niya, nakakadismaya na pinili ni Mr. Philip, si Ray Ontiveros, na wag dumalo sa darating na hearing namin, lalo na't marami sana akong gustong malaman mula sa kanya mismo. My committee remains open to facilitate his attendance and participation in our investigation in case he changes his mind. Hindi ito nagtatapos ang aming pagnanais na marinig siya. Alam mo, Ray Ontiveros, simple lang naman. Hindi mo kinakailangang harapin yung tao para malaman mo. Ito po, ang sabi ni Felix Philip, as a developer based in Germany. Nilinaw niya, based in Germany. Hindi siya saklaw ng batas ng Pilipinas. Palibasa kayo, pinamimigay niyo yung dating presidente natin, pinamimigay ninyo yung kapwa niyo senador sa ibang bansa. Gusto niyo rin na may kasalanan siya sa batas ng Pilipinas? Siya po ay nakabase sa Germany. Okay. I respectfully decline the invitation to appear at the Senate hearing that is separate from the investigation itself, which I intend to cooperate with. Gusto niya makipag-cooperate sa investigasyon. Pero, nakita niya na separate itong Senate investigation na to. I want the facts of this established as much as anyone does. And I want to help the Philippine authorities in every way I lawfully can. Gorebox is made for an adult audience. It isn't designed, rated, or directed at players under 18. And it's distributed through Stream and Google Play under the age rating and parental control system. Legal na legal po. Mabibili nyo po to, mai-stream nyo po to sa Google. Restricted po. Bawal ang minor na maglaro. Pero, isa pa po. Paano natiyak ni Ray Ontiveros na yung Gorebox ang dahilan? Yung po bang mga bata, sa combo po nila, nag-usap po ba sila? Pare, napanood ko yung Gorebox, gayahin natin. Meron po ba sa combo nila yun? Ang alam ko pong tinatalakay nila, hindi tayo makukulong dahil minor tayo. Iba yung treatment sa atin dahil minor tayo. Ano yung pinag-uusapan nila na yun? Batas ni Kiko. Kung kayo matinong senador, no? Kung kayo po ay matino po kayong mga senador, tutukuyin nyo mismo. Ano yung problema ng batas na ito? Kasi yan yung binabanggit ng mga bata. Nakakahiya. Iimbitahin nyo German citizen para umatin dito. Ano, pagagalitan mo? Iko-contempt mo? Paano pag hindi mo nakasundo? Anong gagawin mo doon sa German developer? Ipapa-contempt mo dito sa Pilipinas? Yan ang hindi natin maintindihan eh. Okay. Samantalang, lahat po nagtuturo, pati po yung mga bata, ang tinuturo po nila, yung batas ni Kiko Pangilinan. Ngayon, pag-aaksaya po yan ng panahon, pag-aaksaya po yan ng pera, kung mag-iimbestiga ka, at ang ituturo mong dahilan, yung Gorebox na laro. Naging bata rin kami. Naging minor de edad din kami. Nanonood kami ng mga wars. Nanonood kami ng WWE. Ibig mo sabihin, napanood namin si Macho Man tsaka si Hulk Hogan na nagbanatan. Paglabas namin, may binanatan kaming kalaro. Hindi totoo yan. Nagbabarilan kami. Laro namin, barila. Wala pa namang video game nun. Mararahas na po yung pinanonood namin. Pero yun ba yung dahilan kung bakit hindi kami naging marahas? Kung ano-ano. Wala kang pinag-iba rin sa Ontiveros. Wala kang pinag-iba dito si kay Auntie Claire. May problema, isisisi sa Duterte. Ikaw, may problema, may barilan na naganap sa Tacloban, isisisi mo sa German developer ng Gorebox. Sino nagsabi sa'yo na yan ang dahilan? Bago mo sabihin yan na yan ang dahilan, kinakailangan muna na dumaan yan sa mga psychiatric test na yun talaga yung dahilan. Yung nanonood sila o naglalaro sila ng Gorebox, kaya nila naisipan na pagbabarilin ng mga kanilang kaklase. Kung hindi, mamamali kayo ng batas na gagawin. Kasi kaya kayo nag-iimbestiga, unlike po kay Tulfo, kay Erwin Tulfo, create po kayo, lahat po ng komite sa Senado, maliban sa Blue Ribbon Committee, lahat po ng komite na yan, create para gumawa ng batas. So, ibig sabihin, kung mali yung tuntungan mo, kung bakit ka nag-iimbestiga, mali din po yung batas na gagawin mo. Biruin mo, ang hinuha mo, sa palagay mo, ang dahilan yung Gorebox. So, simple lang po yung batas na gagawin mo niyan. Ipagbabawal nyo yung mga Gorebox, ipagbabawal nyo yung mga rated for adults na laro dito. Oh. Hindi naman yan yung dahilan eh. Thank you very much kay Noel Abalos na nagsabing dahan-dahan sa banatan, boss. Marinig ka ni Flavi. Oh. Father Flavi. Hindi po banatan ha. Iba yung banatan na iniisip mo ha. Okay. Punta po tayo dito sa iba. Opo, nanonood po kami ng mga hokloban yan eh.
Dito muna tayo. Ito po. Saan ba yung kay Erwin Tulfo? May sinabi si Erwin Tulfo na ano na yata. Binura na yata. Reaction ko na lang yun natin. Ito. Okay. Ayon po kay Erwin Tulfo, may sinabi po siya riyan eh. Senator Erwin Tulfo has called for a thorough review of the implementation of Juvenile Justice and Welfare Act, saying recent events have underscored the need to assess whether the law is effectively balancing the rehabilitation of young offenders with public safety. Maganda 'tong sinasabi ni Erwin Tulfo eh, no? Dapat daw reviewin natin. Mas maganda naman dihamak 'to. Yung sinasabi ni Erwin Tulfo, mas maganda dihamak sa gusto mong gawin na pag-aaksaya ng pera. Risa Ontiveros. Pag-aaksaya lang po yan ng pera ng taong bayan. Yung gagawin mong investigasyon na Gorbax ang sisisiin mo. Eto, makinig ka kay Erwin Tulfo. Gustong ipa-review. No? Thorough review. Talagang himay-himayin nila. Himay-himayin nila yung Juvenile Justice and Welfare Act. Kung ito ba ay nakakatulong o dahilan kung paano madisgrasya yung mga... Okay, ngayon, ang tanong ko lang, Tulfo, nakialam ka na naman. Erwin Tulfo, 24 kayong senador. Di ba? 24 kayong senador. Ang dami na nagsasalita tungkol sa juvenile law ni Kiko. Si Kiko Pangilinan, si Robin Padilla, si Risa Ontiveros, at marami pang, nagsalita na rin pala si Mick Zubiri, nagsalita din to si Gatchalian. Marami nang sumasawsaw dyan. Erwin Tulfo, huwag ka nang sumawsaw dyan. Bakit? Kasi mas kailangan ka namin bilang Blue Ribbon Chairman. Huwag mo na silang pakialaman. Marami nang sumasawsaw eh. Iisa lang ang chairman ng Blue Ribbon. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng Blue Ribbon, Erwin? Baka hindi mo pa alam. Ako na magsasabi sa'yo. Ang pagkakaiba ng Blue Ribbon Committee sa ibang committee ng Senado, kaya create yung committee na yan para gumawa sila ng batas. Yung Blue Ribbon, ang kaisa-isang committee na create ng batas para mag-imbestiga sa mga katiwalian. So, ibig sabihin, Erwin Tulfo, yung committee mo, katangi-tangi, special, para mag-imbestiga ng katiwalian. Ano ang pinakamalaking katiwalian sa Pilipinas? Sa buong kasaysayan ng Pilipinas? Flood control. Yan ang pinakamalaki na katiwalian sa Pilipinas. Flood control. Sino dapat ang nag-iimbestiga sa flood control? Blue Ribbon Committee. Para saan yung Blue Ribbon Committee? Para mag-imbestiga ng mga katiwalian. Bakit ka nakikialam pa dyan sa juvenile? Ang dami na nakikialam dyan. Pakialaman mo yung Blue Ribbon Committee na ikaw ang chairman. Kailan ka mag-iimbestiga? Kailan mo balak hanapin yung mga mastermind? Mayroon kayong tinatawag na state witness. Imbitahin mo nang imbitahin. Tapos magrekomenda ka. Pag yung state witness walang naituro na mastermind, si Alcantara, walang naiturong mastermind, si Bernardo, walang naituro, yung isang si ate, hindi nakapagturo ng mastermind, irekomenda ninyo na tanggalin at kasuhan na lang. Yan yung sinasabi namin sa inyo na kung ano-ano mga pinag-iintindi nyo, yung importante mong intindihin, ayaw mong intindihin. Blue Ribbon ka na lang. Huwag ka na makisawsaw dyan. Ang dami nang sumasawsaw dyan. Hindi ka namin kinakailangan dyan. Kailangan ka namin mag-imbestiga. Hindi ka nga namin kinakailangan kahit hindi ka marunong mag-imbestiga. Magpatawag ka lang. Bahala na yung mga senador na mag-imbestiga. Okay, punta na po tayo rito sa... Alam nyo, siguro narinig nyo yung mga press conference ng mga congressman. Hindi naman daw sumagot si BP Sara. Wala naman daw sinagot. Bagkus, ano niya lang. Parang ang lumalabas, hindi sumagot si BP Sara, tapos sinabi lang ni BP Sara, i-dismiss nyo yung kaso. Yung pala sumagot. Yan yung sinasabi natin eh. Itong mga hindi bayarang media, no? Kagat ng kagat dito sa mga sinasabi ng mga congressman. Di po ba lahat nabasa niyan? Hindi sumasagot si BP Sara, pero pinadi-dismiss niya. Yung pala sumagot naman pala, punto per punto pa. Sinagot ni BP Sara yung mga akusasyon nila. Bago tayo pumunta riyan, eto muna. Ganito po ang treatment. Kaya po wala tayong nagagawang matinong mga build program. Eto po, pang ilang taon na po si Marcos? 4 na taon na ngayon. So 5 taon na po sa July, tumatakbo na po yung 5 taon ni Marcos bilang presidente. Eto po ang sinabi ng kanyang spokes na si Auntie Claire. Matagal na nakabinbin ang nasabing proyekto. Anong proyekto to? Yun pong Light Rail Transit Line 1 Cavite Extension. Tignan nyo ha. Matagal na nakabinbin ang nasabing proyekto at hindi dapat ang taong bayan na magdurusa sa pagdelay nito dahil lamang sa usapin ng right of way. Imagine, 4 na taon na kayo, going on 5th year. Ika-5th year nyo na sa after ng SONA. Ang sabi nyo,
matagal nang nakabinbin. So 4 na taon na nakabinbin yung Light Rail Transit Extension 1. Dahil lang sa right of way. Yan yung pagkakaiba ng may mga political will at saka ng mga taong walang political will. Alam niyo po, akala niyo siguro lahat, siguro nakalimutan niyo na nakakaiba si Tatay Digong. Siya po may pinakamaraming nagawa na infrastructure project. Kahit pa po yung tatay, hindi po napantayan si Tatay Digong. Kasi 20 years, kahit po 20 years, dinaig po ni Tatay Digong ng 6 years. Alam niyo po kung bakit? Sa right of way pa lang, palpak na po yung mga politiko. Si Tatay Digong, hindi niya problema yung right of way. Sinabi yan nung nagsasabi po, mahilig mag-claim nung araw yung mga fans club ni Noynoy Aquino. Ganito dialogue nila, di ba? Tinuloy lang naman ni Digong yung proyekto ni Noynoy. Ang tanong ko, 6 na taon si Pinoy, 6 na taon din si Digong. Bakit maraming nasimulan si Digong at natapos? Si Pinoy, halos walang napatapos. Alam nyo, sinagot yan ni Mark Villar nung siya po ay DPWH na. Kasi sa right of way pa lang, hindi na sila umuusad. Correct, tama kayo. Nasimulan ni Pinoy, konti lang po yan. Pero lahat ng nasimulan ni Pinoy, natapos ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, marami siyang nasimulan at natapos niya. Pinakamagandang halimbawa, yung CCLEX sa Cebu. Yan po ang katotohanan. Saan po nagkatalo? Sa right of way. Bakit po? Dahil po, may takot po yung mga negosyante kay Tatay Digong. Di ba? Sa totoo lang, yung takot po na maganda epekto. Hindi po yung takot na sumusunod dahil takot. Dahil alam po ng mga negosyante, yung may may-ari ng lupain, putya, hindi basta-basta to si Digong. Ano ba, hindi mo ba ibebenta yung lupa mo? Dadaanan ng train yan. Dadaan ng highway dyan. Ano, hindi mo ba ibebenta yan? Ibebenta po, para po sa bayan. Alam niyo yun? Ganun po yung leadership na na-establish ni Tatay Digong. Kaya hindi po totoo na sinuwerte lang si Digong. Hindi po. Hindi po siya sinuwerte. No? Yung pagkuha pa lang ng mga pondo para dito sa mga proyekto na to, kay Tatay Digong na yan. Yung pagtutuloy ng mga proyekto na hindi natapos ni Pinoy, kay Tatay Digong po yan dahil magaling po na Pangulo. Hindi niya po ganong problema yung mga right of way. Maaaring sabihin nyo na nakakatakot kasi si Tatay Digong. Di ba? Pero ang epekto nun, nakakatakot in good way. Bibigay yung mga may-ari ng lupain, putya, mahirap na. Mahirap kalaban si Digong. Di ba? Yan ang mga magagandang takot. Yung may takot, parang yung sinasabi natin, may takot tayo sa Diyos. Ganun din po. May takot yung mga tao kay Digong. Pero hindi po dahil takot na. Alam nyo na ibig ko sabihin. Okay. Yan yun. 4 na taon kayo. Right of way lang pala problema nyo dyan sa LRT extension. Hindi nyo nagawa ng paraan. Ano pa tawag natin dyan? Mahinang mga nilalang. Ngayon, isa-isahin po natin. Yung mga sagot po ni BP Sara, eto na po. Kapit lang kayo. Doon po sa pagbabanta. Di umano. Ni BP Sara, sa buhay, ni BBM at ng kanyang may bahay at ng kanyang pinsan. Ang sagot po nila dyan, yan po ay freedom of speech. Magagaling po itong mga abogado. Kaya ito pong mga kalaban, talagang kakainin talaga ng buhay. Batas-batas po ang pinag-uusapan dito. Hindi po bura yung ano. Ayun pala, no? Kasi masyadong anong tawag dyan? Ayan. Freedom of speech.